Okay guys, another crosswind na gagawin natin at i-share. Okay, so lagyan natin ng manifold gauge muna kasi wala pa tayong tao na maglagay. So lang takip. Tapos yung mga horma ng tubig, so bubulwak siguro to guys, siguro ma-overheat. Di madayo dito. So mekaniko na yung bahala dyan, no? So ang atin, carrier ko lang tayo, so wala tayong knowledge sa mga makina. So lagyan natin ng gauge para okay. So 50 na lang, 40, mga 40 na lang natira na pressure guys, no? So sabi ng owner na nagawa na daw ito, so no need na natin i-start pa, no? Kasi pag start natin yan, papalo lang yan mga 10 PSI siguro, kulang na ng freon yung system. So may nakita ko dito guys na compressor, yung kanyang compressor na try na siguro or may history ng repair. So ang kanyang body nagmo-moist siya ng langis, so hindi siya dry. Tapos dito yan yung mga gasket, niya ito, yan siya. So lumalabas yung mga gasket, and then dito rin malabas yung gasket, no? So bago tayo pumunta dito guys, no, mas mabuti na masecure muna natin yung dalawang evaporator. So i-pull out muna natin yan, and then i-leak test, and then yung sa rear, bihira lang naman yun magka-leak, pero mas mabuti na i-check na din natin at mailinis na rin para iisang gawa. So pag walang leak, so punta tayo dito. So try natin to i-repair kasi yung owner, so medyo ano naman sa budget, so gagawin natin to. So gagawin lang muna. So unahin natin na i-check yung nasa loob sa internal. Pag good na tayo dito, mag-focus na tayo sa labas kasi medyo ano na, simple lang naman maghanap ng leak doon kung kapag sa labas na guys, no? Mahirap yung dito sa loob pag di natin i-check to. So hassle tayo, hindi tayo sigurado. So mas mabuti mauna natin yung rear, up front, ma-leak test natin, no? Okay. Okay. So ito yung evaporator, no? Juice. May mga sign siya dito ng langis. Tapos original pa, no? Original pa siya. So yung mga pins niya guys, no, medyo lumalubog na, sa medyo kalumaan na. So i-leak test natin to para ma-check. Din yung sa likod, no? So yan, so umpisa na po magtanggal para ma-check na rin. Yan. Okay, ito yung rear evaporator. So malinis naman siya, no? Siguro nalinisan to ng unang gumawa. Ayan, so mga dry naman siya, no? Sign siya ng mga langis. Okay, so ilinis lang ito, tapos ibalik. Tapos dito ang front. Okay, yun, no? Iyan, may leak po yung evaporator sa front guys. Ayan, so
isa na tong reason bakit kulang ng preyon yung system. Yan, so for how many years no stock pa ang kanyang evaporator. So siyempre pag matagal na yan, wala na po yung lifespan or quality yung aluminum. So ang ating gagawin dito, palitan natin to ng bago. Din yung sa compressor guys no, tanggalin din natin para mapalitan natin yung mga o-ring nya. Okay, so tanggalin na natin guys. Kanyang compressor guys no, halos naligo na siya sa langis oh. Yan, sobrang dami na ng langis sa ilalim dito. So may mga o-ring po yan dito, tatlo, isa, dalawa, tatlo, may mga o-ring po yan. Pag hindi masyado yung lapat ng o-ring or kisil na siya or naglagay ng gasket maker, maglilik yan. So dapat bago ipalit, tapos malinis yung nilalagyan ng o-ring. Tapos dito yung bearing niya no, pulley niya medyo may ano na siya ng konti, play. Tapos yung plate manipis na din. So kaya buksan natin to guys para ma-check natin yung bearing at saka shafting ng compressor. Kanyang pulley guys oh, malalim na po yung kain ng plate, kaya pala medyo manipis na yung plate. So may tama na po ang kanyang pulley. Tapos yung bearing, so may play na din siya no. Tapos ang shafting ng compressor, so may mga ano na siya guys oh, pinupunson yan para sisikip yung bearing dito. So inalagyan nila niya ng ano, punson. Tapos ang play, ang coil niya no, may tama na din. So kapag may play na yung bearing, sasayad na yan dito yung pulley. Yan. So medyo malaki-laki itong gastusin ni customer. No choice tayo. So itong pulley assembly, palit tayo ng bagong pulley assembly. Ay, saka dito yung compressor. Okay pa naman yung compression no. Yung problema lang niya dito ay yung leak. So sa oil cell, good naman. Makita naman natin dito sa kanyang pulley. Pag yung may leak yung oil cell, basta yan dito.
Pero para isang gawa, pwede na rin natin palitan yan ng oil seal or shop seal. Tapos nag-alanganin ako dito sa condenser. Ito guys, oh, tingnan nyo. So ang kanyang condenser guys, oh, no? So nakabaluktot na, no? Bumabaluktot na ang kanyang condenser. Yan. So wait lang ha, tanggalin natin to para makita ng masyado. Okay na, natanggal na natin. So kanyang kondisyon ng condenser, no? Okay. So original din to. So hindi pa na-try ito na palitan. Kabaluktot siya, hindi sigurado, baka nakabundol to. Yan. So palagyan natin ng ilaw guys. Kadalasan yung magkakaroon ng leak ng condenser dito na portion or doon rin sa kabila. Pag may ganito kayong unit, crosswind, tapos mahina yung lamig, try nyo po silipin dito. Pag may makita kayo dito na nagsign ng langis or dito rin sa kabila, basta either dito or dito, yan. Pag may makita kayo ng ganyan na may sign ng langis, sure ball may leak na po yan. Nasa kay sir, wala naman tayong makita, dry naman, no? Kaso lang hindi tayo sigurado sa kondisyon ng condenser. Kasi pag balik natin to, pwede naman, pero at least explain natin sa owner na baka hindi tatagal. Pero inform natin siya guys, no, sa parte dito. Kung willing naman siya na i-include or ipalitan na rin. So, marami tayong palitan, no? Condenser, pulley, evaporator sa front. So yan, so medyo mga black oil pa siya guys. Siguro mag-flashing ba tayo ng konti, tapos magpalit pa tayo ng dryer nito. Balikan ko kayo mamaya kasi inform pa natin yung customer. So ganito talaga guys, no? Baka basta medyo luma na yung unit, so hindi natin niya expected yan ng mga parts na old na. Dapat mga ready tayo dito. Okay. Ito na yung sitwasyon ng compressor ni customer guys, no? Ang unit na crosswind. Bali nag-usap kami, siyempre na-explain natin sa kanya yung mga dapat na palitan. Ito. So nag-request na tayo na explain natin niya, palitan natin to, tapos mag-repair tayo ng o-ring, shop seal, and then yung evaporator. Tapos ni-explain natin yung sa condenser. So medyo malaki-laki lahat guys, no? Kung palitan natin lahat, at least na-explain natin sa kanya na baka hindi tatagal itong mga may damage na parts, kasi alanganin pa daw sa budget. So ang paggawin na natin dito sa kanyang unit, bali magpalitan tayo ng front na evaporator, tapos mag-repair tayo dito sa compressor, magpalit tayo ng o-ring na 3. Ito yung pulley, balik din natin yan. So wala man yan leak yung rear. So yun lang ang gagawin natin dito. Pero at least guys, no, na-inform natin siya about dito. And then yung condenser na baka hindi tatagal, baka balikan niya tayo. At least may explain natin sa kanya at maintindihan nila na kung masira ulit next, so wala na tayo dyan, no? At least na-explain natin sa kanya na gano'n na yung sitwasyon ng mga parts. So okay rin naman siya guys, no? So ready sila kasi alanganin pa sa budget kung palitan natin lahat yung pulley, bang, tapos yung mga repair dito, tapos yung condenser. Good pa naman yung condenser sa ngayon, wala pa naman siyang leak. So at least na-inform na natin sa kanya, baka hindi tatagal, baka sa next, yun naman yung condenser at saka yung pulley. So itong pulley guys, no, di tayo sigurado kung tatagal to kasi malalim na ito. Yan. So gawan lang daw muna ng paraan. So naintindihan pa natin kasi alanganin yung budget nila, no, kasi kailangan nila tong gamitin yung unit.
Okay, so yun lang ating gawin dito guys, no, at may share sa unit ni ma'am. And then yan, mapalit na yung evaporator. So medyo fast forward na natin yung mga palit-palit dito at saka sa evaporator. Okay, so ito pala yung ipalit natin dito guys na o-ring. Itong tatlong o-ring na dinso. Bago yan. And then ito rin sa head nya. Yan. So hindi na natin i-video yung paano magpalit guys. Sobrang haba na ating video. So i-fast forward lang natin, ha. At least alam niyo at na-share natin yung mga gagawin at mga sira ng mga unit na to, no. Okay. Okay, ito pakita lang natin guys, no, ang sitwasyon ng compressor. So yan, no, naglagay sila ng mga maker, gasket maker. Ito yung sitwasyon ng kanyang air o-ring. Marami pang ano dito guys, oh. Gasket maker. So yan, linisin na natin yan. Tapos dito yung wheel seal, oh, yung shop seal din doon, oh, sa loob. Palitan na natin yan ang bago. Oh, itong sitwasyon ng kanyang o-ring na sa top guys, oh. Yan. Okay, so simbolan natin to para maibalik na natin doon para magamit na ang sasakyan. So okay, tanggalin na natin tong expansion valve para mailipat natin dito sa bagong ipalit natin guys, no. So same process pa rin, yung expansion valve ilipat dito, tapos i-measure natin to sa cover. Kung may kawang na konti, lagyan natin ng aero tape para walang losses yung hangin. So lahat ng hangin tatama dito para good yung kanyang lamig. Okay. So okay na, after natin masimbol guys, ay balik na natin to sa unit. So niligtis natin yung ating ni-repair na compressor.
So ayan, no leak, bali ang yung nag-leak sa ating nilagay na pang leak test. So pero sa body ng compressor, sa wheel seal okay, sa tatlong o-ring okay na. So yung leak guys sa ating sa ating pang leak test yan, no. Yan, sa pang leak test natin yan, no. Okay. Tapos itong plate na old, tapos yung pulley rin. So gin-grind ko lang guys, no, para yung labaw ng kunti dito matanggal ng kunti din. Yan, ito. So yung bearing good pa. Okay, so simbol na natin guys para mabalik natin sa unit. So maglagay na tayo ng refrigerant, no. Tapos yung compressor natin, so ayan na, bagong repair natin. So may nakita ko dito guys, bakit mabilis tong na nipis tong yung plate at saka pulley, mabilis siyang kinain agad ng, kasi naga-engage yan. So ang reason bakit mabilis siya guys, itong auxiliary fan, no. Yung auxiliary fan. So dito yan kanina nakadugtong. Yan. So ang wire na to papunta to sa dito sa wire ng compressor. Yan. So wala siyang relay. Kung walang relay, nakatap sa dito, pag nag-automatic tong compressor, mag-off na siya, magsayad pa rin yung plate doon sa pulley kasi umiikot pa to ang pan. Kasi kapag umiikot pa tong pan, freewheeling pa siya, magbibigay pa siya ng power dito sa ating coil, kaya hindi siya mabilis na bumitaw. Magkiskisan muna tong dalawang ito. Pag nakatigil na tong ikot ng pan, yun pa pag release nya. So wala siyang relay guys, no. So lagyan siya natin ng relay. Meron tayo dito mga pull out, abunuhan lang muna natin. Ano na lang to, Paskwa na lang to. Lagyan natin siya ng relay guys, no. So ito yung reason, yung auxiliary fan na nilagay nila, wala siyang relay. So dapat may relay yan para pag off or mag automatic, so cut siya yon. So wala siyang, hindi siya magbibigay ng power. Kasi pag off yan guys, no, mag freewheeling pa to. Hindi pa to sila dali na mag stop. Freewheeling pa siya, magbibigay pa siya ng power dito sa coil. So sasayad pa to. So ito yung mas sobrang nipis na guys, oh. So lagyan natin yan ng relay. Abono na lang natin. So ito guys, nilagyan natin ng relay. So medyo luma na relay, at least makatulong dito sa unit ni Sir. So medyo pangit, pagpusinyahan nyo na, at least makalagay tayo ng relay para hindi yung kiskisan ditong plate yun at saka pulley. Yan, so may prayer tayo, no. So okay, start na po tayo. So ang 6 valve needle dito,
So always po natin to i-check guys, no. So ito yung luma, no. So meron tayong video nito sa Innova. So ito sira rin guys, oh. Sira yung spring. Yan, so sira na po ang kanyang spring. So hindi na po siya magtulak pabalik ko. Yan. Kasi pag hindi ito mapalitan, siyempre ginawa niya natin lahat. May nag-ilis na tayo ng evaporator, nag-repair dito. After mga 1 month or a week, babalik ulit yung unit kasi dito nagli-leak sa ating port. So may dindol po yan sa loob. So always po natin to tinicheck para di tayo sa ating ginagawa, no. So yan, sira po, hindi na po bumalik yung needle dahil sa kanyang spring. So napalitan natin to ng bago. So okay, start na tayo para ma-testing na natin yung lamig. So yung hindi na natin ginawa, no, kasi sobrang bigat ng babayaran pag i-include pa natin yan, no. Okay, so yan, tapos na natin malagyan ng preyon. Tapos nakapag-testing na tayo guys. So ngayon, nakuha tayong reading dito na 40 PSI, no. So yung pan niya, ganyan yung sitwasyon, at least working siya, no. Yan, malamig na. Good naman yung compression ng compressor na ni-repair natin. Yan. Okay na. Good na guys, good na ang ating Okay, so yun lang ang ating ma-share dito guys, no. So maraming salamat po at sana may natutunan kayo at may na-share tayo dito sa Crosswind, no. So marami po tayong i-upload na Crosswind din. So i-share din natin yon kasi sobrang busy tayo pag-edit. Hindi tayo expert sa pag-edit. Wala tayong mga intro. So hindi ko rin naglagay ng mga background music para hindi tayo makapiright. Okay, so yan lang guys, no, and salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po.